Magandang araw mga ka-defense! Welcome back sa channel. Ngayong video, pag-uusapan natin ang isang mahalagang update mula mismo sa liderato ng Philippine Army. May bagong kumpirmasyon tungkol sa natitirang 18 Sabra light tanks na bahagi ng Light Tank Acquisition Project. At may mga tanong din ngayon, may wheeled variant pa ba? Na-delay ba talaga ang delivery? At ano ang epekto nito sa future defense purchases ng Pilipinas? Simulan na natin. Ayon kay Antonio Nafarrete, ang kasalukuyang chief ng Philippine Army, may ongoing negotiations ngayon sa pagitan ng Pilipinas at Elbit Systems Limited. Layunin nito ang ma-deliver ang natitirang 18 Sabra light tanks na bahagi ng original order ng bansa. Balikan muna natin ang kabuuan ng proyekto. Sa ilalim ng Light Tank Acquisition Project, nakabilang sa Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, nakatagda na mag-deliver ang Elbit ng 28 Sabra light tanks, isang ASCOD-2 command vehicle, at isang ASCOD-2 armored recovery vehicle. Kabuuang 30 armored vehicles lahat. Sa ngayon, nakumpirma na na-deliver na ang command vehicle, ang armored recovery vehicle, at hindi bababa sa 10 Sabra light tanks na armado ng 105mm Sabra Combat System. Ibig sabihin, may malinaw ng progress. Pero ang malaking tanong, nasaan ang natitirang 18 units? Dito na pumapasok ang usapin ng delay. Hindi lingid sa publiko na nagkaroon ng delay sa delivery schedule. At base sa mga defense sources, ang pagkaantala na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging mas maingat ang Department of National Defense sa pagkuha ng malalaking defense systems mula sa Israel. Bagamat isa ang Pilipinas sa pinakamalaking defense export markets ng Israel nitong mga nakaraang taon, lumalabas na may strategic reconsideration na nangyayari. Ngayon, mas lalong naging interesante ang usapin dahil sa wheeled variant. Originally, may planong 10 units ng wheeled light tank variant. Ito sana ay nakabase sa Pandur II 8x8 platform na gawa ng Excalibur Army. Pero ayon mismo sa defense page ng Max Defense Philippines, base sa kanyang mga contacts sa loob ng Excalibur Army, wala raw Pandur armored vehicles di umano na ginagawa o na-produce para sa Pilipinas sa kanilang European facilities. So ano ang ibig sabihin nito? May dalawang posibleng senaryo. Una, maaaring ibang wheeled platform ang kukunin ng Elbit. O pangalawa, posibleng tuluyan ng tinanggal ang wheeled option at pinalitan ng mas maraming tracked variants na base sa ASCOD-2 platform. Kung mangyari ito, magiging mas consistent ang fleet composition ng Philippine Army. Mas madali ang logistics, mas simple ang maintenance pipeline, mas unified ang training ng crews. Pero may kapalit din ito. Ang wheeled light tanks kasi mas mabilis sa paved roads, mas fuel efficient, at mas flexible sa rapid deployment scenarios. Samantalang, ang tracked variants mas bagay sa rough terrain, mas stable sa uneven ground, at mas survivable sa direct engagements. Kaya hindi simpleng desisyon ito, strategic choice ito. Ngayon, kung titignan natin ang mas malaking larawan, ang Horizon 2 phase ng modernization program ay nakatuon sa pagpapalakas ng territorial defense capability ng Pilipinas. Hindi lang internal security, kundi external defense na rin. At dito pumapasok ang papel ng Sabra light tanks. Ang Sabra system na may 105mm gun, modern fire control system, at advanced optics ay nagbibigay sa Philippine Army ng credible armored firepower na hindi pa natin nakita sa ganitong level noon.
Ito ay malaking upgrade mula sa mas lumang armored assets ng bansa. Pero syempre, ang modernization ay hindi lang tungkol sa pagbili. Ito ay tungkol sa delivery timelines, operational readiness, sustainment, at long-term reliability ng supplier. Kung may delay, automatic na aapektuhan ang deployment schedule, naapektuhan ang training cycles, at maaaring ma-adjust ang strategic planning. Kaya mahalaga ang ongoing negotiations ngayon dahil hindi lang ito tungkol sa 18 units. Ito ay tungkol sa confidence sa defense procurement process ng bansa. Sa ngayon, wala pang official confirmation kung tuloy pa ang wheeled variant at wala pang detalye kung kailang eksaktong darating ang natitirang units. Pero isang bagay ang malinaw, hindi kinansela ang proyekto, patuloy ang usapan, at committed pa rin ang Philippine Army na kumpletuhin ang capability na ito. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging mahalaga ang transparency at malinaw na communication sa publiko. Dahil ang modernization program na ito ay hindi lang proyekto ng gobyerno, ito ay proyekto ng buong bansa. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Sa tingin ba, mas okay bang tanggalin na ang wheeled variant at mag-focus sa tracked ASCOD 2 platform? O mas balanse kung may halo pa ring wheeled units para sa mobility advantage? Comment down below ang inyong analysis. Babasahin natin yan isa-isa. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng in-depth defense updates, please like this video. Mag-subscribe sa channel at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na developments. Marami pang paparating na defense modernization updates mula sa Navy, Air Force at Army projects. This is Philippine News. Maraming salamat sa panonood. Stay informed, stay aware, at magkita-kita tayo sa susunod na video.